Naku po, ito pinakamalupit ito. Ito gusto ko pakinggan ninyo itong issue na to ha, itong pagdating dito sa major pasabog ni Ungab. Ano ba tong major pasabog niya ha? Papaliwanag ko lang kasi ito sasabihin niya rito, hindi natin to ikakat, sasabihin niya kasi dito kung anong nangyari sa budget, okay? Meron tayong mga malalaking mga big ticket projects na pinupondohan. Merong I think mga 26 billion na na budget para sa major na mga projects ng Pilipinas. Okay? So ngayon, pabawas yun ng pabawas. Habang dinideliberate nila sa Congress hanggang sa ma-zero out. Oo, ma-zero out. Halimbawa, ano ba yung mga big ticket projects? Ayan yung mga railway system. Andiyan yung mga massive flood control projects, yung mga talagang malalaki, yung mga tulay at kung ano-ano pang mga proyekto. Okay? So, ngayon, merong ibinudget na 26 billion halimbawa para dyan. Habang hinihiring ng Congress, pabawas, only to find out na nilagay pala nila sa mga maliliit na proyekto. So, ibig sabihin, yung mga malalaking proyekto para sa buong Pilipinas, sa Congress, ang ginawa nila, divide nila into district level na mga proyekto, maliliit na proyekto. Alam naman natin na kapag district level, kasi kailangan talaga natin yung mga proyekto ng national level. Let's say for example, malaking flood control project. Sa halimbawa, yung Pasig. Ilang bang bayan ang hinahati ng Pasig? Ang pinahati ng Pasig River, ilang bayan? Lahat. Quezon City, Mandaluyong, Makati, Pasig, Marikina, Manila, lahat yan dinadaanan ng Pasig River. Ngayon, kung gagawin natin, halimbawa, magbibigay ako ng pera sa'yo, Pasig. Sa distrito na to, kung saan nasasakupan nung ilog na yan. Magbibigay ako sa'yo ng pera. Ito, ipagawa mong proyekto. Tapos, si Pasig, magpapagawa ng proyekto doon sa distrito kung saan nandoon yung ilog. O magpapalagay ako halimbawa ng river wall halimbawa. Dahil pag mga after 200 meters or 200 or let's say mga 3 kilometers, ibang distrito na yun. Putol na yun. Hanggang doon lang yung proyekto ko. Basta importante yung sa akin na deliver ko. Palpak yung ganun. Kaya patsi-patsi yung mga proyekto. Kita mo, gagawa ako ng flood control project para sa distrito ko. Distrito ko lang. Pero yung mga katabing distrito, binabaha, pupunta pa rin sa iyo yung tubig doon dahil yung distrito mo lang yung responsibilidad mo. Hindi ba? Di nagsasayang tayo ng pera. Kailangan talaga natin ng mga big ticket projects na hindi siya limitado. Kuha nyo. Kung malimbawa, imbis na gagawin natin dito tulay na malaki, ang gagawin na lang natin dyan, ibibigay na lang natin sa mga distrito yung pera, tapos bahala sila sa proyekto nila. So kung yung supposedly tulay, yung dalawang distrito lang yung gumawa ng tulay, yung pangatlong distrito sa gitna hindi, putol yung tulay na yun. Ganun ang dating. Imbis na malaking project, nilagay sa maliliit na mga proyekto na palpak at puro corruption. Yun yung sinasabi dito ni Ungab. Kaya pakinggan nyo, napakaganda nito. At i-absorb ninyo ganito kabulok ang sistema ng Kongreso pagdating sa pagbabudget. The 4 books of the budget books. Ang tawag ko nito noong araw, ang 4 na libro ng APRO. Sa 2024 National Expenditure Program, pumasok yung ODA, 21.6 billion. Nandito, ginagyan ko ng tag. 11 projects. Pagdating sa GAB 1, General Appropriation Bill, white book with
red letterings. Pumasok din, faithful copy, 11 projects, 21.6 billion. Pagdating sa GAB3, third reading dito sa House of Representatives, binawasan ng 5.4 billion, ang naiwan 16.1 billion. So sa House of Representatives pa lang, binawasan na yung ODA. And you know what happened pagdating sa GAA. Pagdating sa GAA, this is now the product of both the Senate, the House of Representatives, at saka sa BICAM. Zero kinatay yung buong ODA. Nakakahiya sa ating mga foreign creditors. Punta naman tayo sa 2025. Ito yung ginawa. As is, yung proposal, National Expenditure Program, 11 projects, foreign funded, 11 total of 27.5 billion nandito. Nilagyan ko ng marker. GAB 1, first reading, faithful copy, nandito yung 11 projects. Total of 27.5 billion. Third reading, House of Representatives. Binawasan ng 18.6 billion, ang naiwan 8.9 billion na lang. ODA funded ito. May approved loan na sa mga foreign creditors. GAA 2025. In fairness to the other house, to the Senate, binalik nila yung 300 million. So yung 8.9 na naiwan dito sa House, naging 9.2 billion. Walang binawas pagdating sa Senado, pero ang overall total, ang nabawas is 67% of the flood control budget, which are big ticket. Pag sinabing big ticket, malalaki ito. These are the, kumbaga, super highway. Dito dadalo yung maliliit. So what happened to the ODA projects? It's very simple. Tingnan nyo lang. Nawala yung big ticket projects at nagsusulputan na parang kabuti yung maliliit na projects. Makita nyo yan sa budget. In other words, gichap-chap yung ODA foreign funded projects pumunta sa maliliit na mga proyekto. So, sino ang members ng chap-chap gang dito? So, I have 3 questions for DPWH. First question ko, kung natuloy sana itong mga proyekto, 2 taon yung 2024 zero budget, reduced by 67%. Please wind up, Honorable Sir. These are very important questions, Your Honor. The public should know this. First question ko, kung natuloy itana itong mga proyekto na ito, could have this help solve the problems in Metro Manila? Kasi nandito yung Metro Manila Flood Control Project at saka yung Pasig Marikina Channel Improvement. Second, sayang wala si Secretary Bunuan. I'm going to ask him sana dito. Did Secretary Bunuan reported this to the President? Kasi kung 2024 pa lang na zero na yung ODA, sana hindi na mangyari yung 2025. Di ba? Last question para sa DPWH. Can we still avail of those loans? Kasi nagbayad na tayo ng commitment fee. So, Secretary Vincison, I know you are a finance guy also. Sayang yung long term, kaya nga malalaki yun, big ticket, long term project. Saka ito may study talaga, kumpleto. Pwede ba natin i-reavail yun? At saka yung maliliit na project, yun na lang gawin nating Government of the Philippines counterpart. I hope we can do that. So, yun po, yun lang po ang matanong ko. Sana meron pa akong isang question, hindi ko na lang idagdag. Let's hear from DPWH. Yun. O, nakita nyo yung ibig natin sabihin. Ganon kakurakot etong mga kongresista na to. This is also coming from a congressman. Meron tayong ODA, malaking budget para sa malalaking mga proyekto. Malalaking mga proyekto na hindi putyo-putyo.
Kasi pag malalaking proyekto, katulad yung sinasabi niya, may pag-aaral at hindi lang isang lugar ang makikinabang. Halos buong region makikinabang dito sa mga big ticket projects na ito. Chinap-chap ng mga congressman. Kinuha nila, ninala nila sa mga distrito, district level projects. Ano yung mga yun? Linis kanal, siguro butas kalsada, kabit ilaw, cat's eye, mga ganyan. Yung reflector sa kalsada, lagyan ng harang siguro yung mga bangin. Ganun lang. So walang epekto. May epekto sa bulsa nila. Yayaman lang sila dahil nga syempre kanila yung proyekto eh. Yung cat's eye, magkano lang pala yun eh. Parang 1.5 tapos 11,000 ang isa. Ang presyo nila, hindi ba? Yun ang problema natin. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, gusto nating patayin yung corruption sa Pilipinas. Ang targetin natin yung mga gumagawa ng corruption. Hindi yung taga-trabaho, hindi yung trabahante, yung mga amo nila. Sino yung mga amo nila? Sila po yung mismong naghahati-hati ng pera ng taong bayan na pinaghirapan papunta sa mga proyekto na walang katuturan. Tapos ang yayaman, yung mga anak, panay ang yabang sa social media. Tapos ang gaganda ng mga relos, gaganda ng mga bag. Di ba? Yan ang dapat nating tagpasin, yung ulo na mga kawatan, hindi yung mga pinakikilos lang nila para sa kanilang mga sindikato. Ayan. So hanggang dyan na naman tayo mga bossing. Maraming salamat po sa inyong panonood. Panatilihin po kayong nakasubscribe, nakalike, nakashare. At syempre mga bossing, weekend na. So spend time with your family. Spend time para sa inyong wellness. Spend time para sa inyong peace of mind. And syempre, spend time with God. Magsimba po tayo. Happy weekend everyone. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban.
Sa